Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatatapos siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa ating pagtitipon ngayon sa banal na misang ito at sa ika-8 araw din po ng ating pagdarasal, pagnonobena sa ating mahal na patrona, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ang ating pagdarasal ay pakikipag-ugnayan sa ating mahal na patrona patungo palagi kay Jesus. At dahil tayo'y nakikiugnay sa pamamagitan ng pagnonobena at sa banal na misang ito, higit din nating pinapalalim ang ating pagkakakilanlan sa ating mahal na patrona. Natatangi ang larawan sa akin ng mahal na Birhen ng Soledad. Kasi kapag tiningnan mo ang mahal na Birheng ibang larawan, kapag nakita mo ang Lourdes, maiisip mong may kagalingan. Kapag nakita mo ang Fatima, merong himala. Kapag nakita mo naman ang Nuestra Señora del Pilar, may katatagan. Pero kapag nakita mo ang Soledad, nako, nangingitim, nakaluhod, nalulumbay. Ano kaya ang sinasabi sa akin ng Birhen? Pero alam po ninyo, no, sa kabila ng kalungkutan ng Birhen, sa kanyang pagdadalamhati, soledad, solitude, merong darating na biyaya sa pagdadalamhati. Meron ka palang kasama sa pagdadalamhati. At hindi ka nag-iisa, kahit pa solitude yan, kasama mo si Mariang nagdarasal para hintayin ang biyayang iyong pinakamimithi sa kabila ng lahat ng kapighatian sa buhay.
Bagay na bagay po ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas na nagpapaalala ang mga salita ni Jesus patungkol sa pagsunod sa Diyos. Patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang nais sabihin ni Jesus sa maraming tao sa Ebanghelyo? Ang paanyaya ng pagsunod sa akin ay may kalakip na bigat. May kalakip na hirap. May kailangan kang bitawan. At kapag naiisip natin yung hirap, sakit, bigat, pagpapasan, hindi ito malayo sa larawan ng ating mahal na inang Soledad. Ang pananahan niya sa atin. Sabi ni Jesus sa maraming tao, ang sino mang ibig na sumunod sa akin ay higit na iibigin ako kesa ang kanyang ama, ina, asawa, mga anak at kapatid. Palaging mas uunahin ako. Palaging mas pagpapahalagahan ako. Mas mataas ang pagmamahal sa akin bago ang iba. At ang ibig na sumunod sa akin ay magpasan ng krus. Kaya po sa buhay natin, kahit pa araw-araw kang nagsisimba, kompleto mo ang pagnonobena sa mahal na Birhen, araw-araw kang nagdarasal ng rosaryo, you are not exempted sa pasakit ng buhay. Minsan, nililito tayo ng mundo, malapit ka sa Diyos. At dahil na malapit ka sa Diyos, iwas ka sa lahat ng kapahamakan. Totoo naman, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Pero bahagi pa rin ng pagdadaanan mo bilang umuugnay sa Diyos ang kapighatian, ang kahirapan, ang lumbay. Akala ko exempted na ako. Akala ko hindi ko na mararamdaman yan kapag ako'y nasa piling ng Diyos. Si Maria, ganun din ang nangyari sa kanya. Sa pagtalima niya sa Diyos, sa pag-ako niya, ang pagiging ina ng Diyos, hindi pa rin siya nakaligtas sa sakit na kanyang daraanan nung si Jesus ay ipako sa krus. Sa simula't-simula pa ng buhay ni Maria, siya'y tumatalima na at hindi nagbabago yon. Pero bakit ganon, Father? Bakit hindi pa rin siya exempted sa mga pinagdaraanan ng bigat at pasanin? Dahil sa pagpapasan sa pighati ni Maria, merong nangyaring kalooban at yon ang kaligtasan sa krus. At pagkatapos nun ay ang kwento ng muling pagkabuhay. Pangalawa, ang ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo, ang pagsunod sa Diyos ay may kalakip na kailangan mong bitawan para sa mabungang pagdedesisyon. Discernment. Yung mga pinagpapahalagahan mong maaaring inilalayo ka na pala sa Diyos na hindi mo napapansin. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, malinaw na ipinahayag ni Jesus, kahit na ang hari, magpaplano yan, maghahanda yan para sa pakikipagtunggali. Hindi niya pwedeng iharap ang 1,000 kawal sa kalaban niyang 2,000 kawal. Palaging may malalim na pagdedesisyon at kailangang bitawan. Si Maria, ganun din. Ano ang binitawan ni Maria? Yung pagpaplano nila ni Jose na nakatakda na silang ikasal,
ngunit dumating ang Anghel Gabriel na nag-aalok ng panibagong istorya sa kanila na ikaw ay magiging ina ng Diyos. Masakit ba kay Maria yon? Masakit kay Maria yon. May kailangan siyang bitawan para sa kalooban ng Diyos. Pero kagalakan ang papalit sa huling kwento ng pananatili niya at pananahan niya sa paanan ng krus. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagkilala sa ating mahal na patrona, kasama natin siya sa lahat ng kapighatian. Merong pananahan at ang pananahang iyon ay ang pagsama sa atin ni Maria at pagdalangin sa atin ni Maria sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay. Ako bilang pari, alam kong kapag tumitingin ako sa imaheng ito ni Maria ang soledad, kapanatagan kahit merong kapighatian. At para sa inyong kapanatagan, yung manatili ka sa ibinigay ng Diyos sa iyo kahit ang bigat-bigat na ng pinagdaraanan mo. Nung nasa seminaryo ako, palaging sinasabi sa amin ng rektor namin, ang pagpapari dapat matibay ang dibdib. Marami kang makakasalamuha, marami kang makakabanggaan, marami kang makakaugnayan at kailangang bitawan, at marami kang bigat na haharapin. At yung rektor pong yun ay ang inyong kura paroko, si Father Mike Ron. Kanina, sabi niya sa akin, kamusta ka sa seminaryo bilang formator? Parang gumaganti lang siya sa akin dahil pinasakit ko ulo niya dati. Pero alam ninyo, doon sa simpleng pangungumusta niya, ibinalik yung alaala na sa kapighatian, huwag kang bibitaw dahil may darating na biyaya. Ang ating pamimintuho sa Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ang magpapatatag sa atin sa mga hinaharap nating kapighatian. Huwag lang po mainip, huwag magmadali, may biyayang darating sa tulong ng panalangin ni Maria. Ako po ay lubos na nagpapasalamat din unang-una sa ating rektor at kura paroko, si Father Michael Cron, na dati ko ring rektor sa seminaryo, sa lahat ng bumubuo ng PPC, ang mga nag-aasikaso sa paghahanda ng pistang ito. Maraming salamat po sa paanyaya. At ito po ang aking misa, unang misa sa simbahang ito. At nakagagalak na makapagdiwang din ng banal na misa kasama po kayo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.